Sino si June Castro at saan siya nagsimula bilang individual at isang ordinaryong mamamayan ng Maba, Lacat City? Si Councilor June Castro po ay nagmula sa mahirap na pamilya. Pero dahil sa murang edad, nawala po yung magulang naming babae, napilitan po kaming magsikap at magtiyaga. Kahit anong trabaho pinasukan ko po para makarating ako dun sa gusto kong marating. Amin pong napag-alaman na dati pong nagtitinda ang inyong pamilya sa palengke, paano po ito nakatulong sa pag-angat ng inyong buhay? During that time na nag-aaral kami, kasi 11 kaming magkakapatid, yung nanay ko ang nagtitinda sa palengke. Ako kapag wala akong klase noon, tumutulong ako sa palengke sa pagtitinda. At para matulungan ko na rin yung trabaho po ng nanay ko, hindi lang sa palengke, kundi sa gawaing bahay din. Ano ang mga pagbabagong naganap sa inyong buhay mula sa noong simpleng mamamayan patungo sa inyong kasalukuyang buhay ngayon? Wala naman na malaking changes na sinasabi nga nila kasi nga hindi na ako bago sa public service. Dahil sa matagal na panahon nakipagtrabaho tayo sa malalaking politiko at marami tayong nakakasalimuang mga tao, iba't ibang klaseng tao. Kaya nung naisipan ng pamilya ko at pinayagan akong pumasok sa politika, ang pagbabago wala masyado. Kung hindi yung ngayon mas yung mabalaki nyo lang ang kailangan kong pagservisyuhan dahil konsehal ako ng Maba, Lacat City. Sa aming kaalaman, kayo po ay isang matagumpay na negosyante. Bakit niyo po naisipang pumasok sa politika? Hindi po kaila na tayo ay isang businessman. Ang main source of income ko po yung construction business. Aside from that, mayroon tayong korporasyon na mostly on leasing of property, at kung paano tayo napasok sa politika, yun nga ang sabi ko sa inyo, wala ako sa politika, nasa politika ako, lapitan ako ng tao. Ang tanong, bakit? Masyado akong blessed at siguro yung Panginoon may gustong pagawa sa akin sa siyudad ng Maba, Lacat, kaya inaluklok ako ng taong bayan, siguro through the intervention of our Lord Jesus Christ, at nanalo tayo. Yun po ang naging dahilan. Ano po ang mapapayo at masasabi niyo sa taong bayan na gustong magtagumpay sa buhay? Unang-una po, yung mga kabataan, yung mga nag-aaral pa, huwag niyong sayangin po yung pagkakataon na naibibigay po ng inyong mga magulang na mapag-aral po kayo ng maayos. Kaya huwag niyo pong sayangan mga kabataan, mga ordinaryong mamamayan, at samain niyo po ng sipag at tiyaga at determinasyon at mag-set po kayo ng goal. Ang Panginoon po hindi natutulog. Nakikita niya kung sino yung nagpupursige. Yun po ang pinagpapala, yung mga nagkukumbaba. Muli po, maraming salamat at magandang umaga.